Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ang paraan ng tamang setup ng Vortex Retro Game at kung paano siya i-connect sa TV. Ituturo ko rin kung paano gamitin ng controller, paano mag-search ng games at common setup para smooth yung paglalaro at mga common settings. Kaya tapusin mong video na to hanggang dulo. So, ang inclusion ng ating Vortex Retro Game ay ito. Game stick, Vortex game stick. Ito po yung ating dongle for the controller. Hindi gagana ng controller pag wala ito. Dalawang wireless controller na may AAA battery. So matipid naman siya sa battery. Meron siya ditong on and off switch. So i-off mo siya pagka di ginagamit. And then kusang namamatay ang controller kapag hindi siya ginagamit. So para i-activate, yung on and off mo lang siya. And dito rin sa controller, isa sa mga ito yung main controller. So hanapin nyo na lang ang main controller at saka secondary controller. Ang main controller, siya yung may kakayahan na mag-exit at mag-navigate dun sa game. Meron din tayong free na JBL Bluetooth speaker. So free lang yan. Step 1, ipasok ang dongle transmitter sa ating game stick. Step 2, ipasok naman ang ating game stick sa HDMI cable. Itong HDMI ikakabit nyo sa likod ng TV. I-plug mo naman itong USB for power. So, ganito magiging setup niya. And then, kunin mo yung charger ng cellphone mo. Yun ang gamitin mong power. So, kapag tapos mo maglaro, i-unplug mo lang ito. Pero ito, kahit naka-rekta na sa TV, kahit di mo siya tanggalin, ito lang tatanggalin mo after mo maglaro. For AAA para sa dalawang controller. Pag nagpi-blink ng ganitong controller, ibig sabihin hindi siya connected sa dongle dahil hindi pa naka-plug. So, check natin mamaya. May ginawa na akong extension, so ipa-plug ko na lang itong game stick. Pag open mo ng TV, i-plug mo ang ating Vortex Retro Game sa socket. Since naka-on na yung ating game stick, so nag-steady na siya. Ibig sabihin, connected na yung ating controller. So, hanapin mo na lang dito yung main controller. I-navigate mo lang, punta ka sa all games. Press mo tong A. And then, pili ka na lang ng gusto mong laruin. Halimbawa, itong Tekken. Press mo lang tong A to confirm. So, paano ba mag-search? Pag nasa main menu ka, press mo tong Y. And then, i-type mo lang kung ano yung gusto mong malaro. Let's say, Metal Slug, Super Mario Contra, whatever lang gusto mo, i-type mo lang. So, hanapin ko ay Metal Slug. Ita-type ko lang yung word na metal. So, gamitin ko to left para pumunta dun yung select. And then, type ko tong Metal Slug X. Press A. Para malaro ang Metal Slug, press mo tong select and then start. And then press mo yung A. And then kunin mo yung isang controller. Press mo lang din itong select. Tapos start. Tapos A. Okay. Then A ka lang din. So yan. Mapapansin mo, pwede na siyang mag 2-player. Para mag-exit, yung sinasabi ko sa yung main controller, hanapin mo dito para mag-exit. So, for this, ang main controller ay itong green. So, select mo lang. Select, tsaka start button sabay. Ito. Okay. Select start button sabay, and then, baba. Close content, and then press A. Press A. So, nag-search ako ng Tekken. Click ko lang tong Tekken Dark Resurrection and press A to confirm. Ngayon, tuturo ko sa iyo ang common settings nitong Tekken Dark Resurrection para hindi siya malag at maganda yung laro mo, okay? So, una, dalawa lang yan. Some controllers, iba-iba kasi may
may iba-ibang version. Sometimes yung K8, dalawa lang yung pwedeng makakapasok ka sa settings. Una, itong press mo to or kaya itong select button and start. So, pag di mo bra yung select button start, itong gamitin mo. So, try natin na. Wait lang. So, kung nasa game ka, press mo itong joystick isang beses. So, mapupunta ka sa game settings. Sometimes, pag di mo bra to, ang i-press mo ay select start button sabay. Okay? Para pumasok ka rin dito. So, iba-iba. May mga game stick na select start button ang ginagamit. Meron din naman na ito lang. Para makapasok ka sa settings na to. Pag nasa settings ka na, okay, go to game settings. And then, una mong i-check dyan yung networking. Kailangan i-uncheck mo dito yung enable quick chat. So, na-uncheck ko na pala. So, punta lang tayo sa graphics. Itong mode, dapat yan naka-buffered rendering. Okay? So, okay na yan. Dapat naka-buffered rendering yan. Tama yan. Pag ito naka-skip buffer, i-click mo siya ng buffered rendering. And then, frame skipping, gawin mo siyang 1. Itong auto frame skip, check mo siya. I-check mo yung auto frame skip. And then, baba ka lang. Anisotropic filtering, gawin mo siyang off. Ayan. Tapos, ang pinaka-last, ito. Buffer graphic commands. I-turn off mo siya. No buffer. And then, changing graphics command buffering requires to restart. Restart mo lang, click mo yes. Ayan. So, kapag bumalik ka doon, maayos na yung Tekken Dark Resurrection mo at di na siya maglalag. By the way, yung Tekken Dark Resurrection is PSP game, so 1 player lang yan. Pero yung Tekken 2 at Tekken 3, that's 2 player. Okay? Yung God of War, NBA, 1 player lang yan kasi PSP version sila. Pero meron naman tayong 2 player like Metal Slug, Mortal Kombat, Street Fighter, yan mga 2 player yan. Super Mario meron din, Contra. Meron din tayong nilalagay na manual dito sa loob ng box, so basahin nyo na lang to kung paano siya i-set up, gamitin. Okay? Nasa loob to ng manual. Okay, para mag-exit sa game, press mo lang ito or itong dalawang sabay. Ha? Either ito and then punta ka sa exit. Then press A. Yung ibang controller, baka mapunta sa inyo, ito. Select at start button. Either of the two, ha? Ito or ito. God of War NBA, alam ko ito eh. So, pag ano nyo na lang, check nyo na lang, ha? Select start button or itong joystick. So, scroll mo lang. Ayan. Then, press A to exit.